Good morning po. Happy 10th anniversary po sa bawat isa. Yun po yung ating pinagpapasalamat sa Diyos. Marami pong salamat sa inyo at sa ating mga newcomers. Welcome po kayo. And even dun sa ating mga online viewers na lagi din nating kasama sa journey ng ating pag-aaral. Yun po yung ating patuloy na ipinagpapasalamat sa Diyos. Okay. Ang learning ay progressive. At isa sa laking makikita natin sa Bible, sa buhay din ng mga apostol, na parang sila din yung mga tinatawag sa Bible na mga ginamit ng Panginoon para maitayo yung lubusan yung kanyang kaharian. Ano po? Isa na sina Apostol Pedro, makikita natin na as time goes on, kahit bumaba na sa kanila yung Holy Spirit nung pasimula, nung bumaba ang Espiritu Santo sa Acts chapter 2, kung hindi ako nagkakamali, pero makikita natin na nagkaroon pa rin ng mga pagbabago sa kanilang kaalaman, sapagkat hindi agad nila naialis sa kanilang isipan yung una nilang way ng kanilang pananampalataya, yung sila po ay nasa ilalim ng kautusan. And even si Paul, makikita nyo rin po na meron siyang mga dating ginagawa, pero lately doon sa Book of Acts, mababasa natin na inalis na niya, sabi niya, hindi ako tinawag ng Diyos para gawin ang mga bagay na to. Pero nung una, nang pasimula, meron din siyang ginagawang ganun. Sa church na to, sa journey ng ating pananampalataya, for almost 10 years, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat kita natin na hindi talaga nagtatangi ang Diyos. Kasi kung tumitingin siya sa mabait, kung tumitingin siya sa yung marangal na tao, edi masasabi natin meron siyang favoritism. Pero sino tayo na sabi ko nga nakaka-amaze na ang Diyos ay may ginawang napakaganda sa buhay ng ating pananampalataya sa 10 taon na yon. Marami tayong natuklasan at lalo tayong challenge sa pag-aaral. At nakita natin na ang pinakasukatan ng Diyos doon sa mga talagang umiibig sa Kanya at talagang nananampalataya sa Kanya ay walang iba kung talagang mamahalin natin yung Kanyang salita. Na kahit na itong ating flesh, itong ating laman ay gumigive up, parang naboboring siya, madali siyang parang sumawa, pero binulat pa rin yung ating puso't isipan na kailangan paglabanan natin yung kahinaan nitong ating flesh, ng ating laman, ng ating outward man, na dapat maging mas priority natin yung kanyang salita. Sapagkat yun yung sukatan ng Panginoon kung talagang tayo nananalig at nananampalataya. At as time goes on, nakita natin na hindi sapat yung ikaw ay loyal lamang na maging attender sa church at meron kang tungkulin. Pero parang kagaya ni Mary at ni Martha, pero kung hindi mo minamahal ang kanyang salita, ang sabi ni Jesus, hindi mo pinipili siya. Diba? Yun yung journey na napakaganda na sana habang tumatagal ay talagang, yun nga yun po yung tema ng ating anniversary ngayon. Ephesians chapter 4:13. Till we all come in the unity of the faith. Mapapansin niyo yan, lahat tayo. Dapat marating natin yung pagkakaisa sa pananampalataya. And of the knowledge, ito pa yung isang napaka-powerful. And of the knowledge of the Son of God, sa kaalaman o sa pagkakilala sa anak ng Diyos, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yan, di ba? Kailangan meron tayong pagkakaisa sa pananampalataya. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Ibig sabihin, nung ating pagkataong espiritual, ano po, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, hanggang sa maabot natin yung buong, pag sinabing kapuspusan,
yung kabuuan ng pagmamahal, pagpapahalaga ni Kristo. At yun yung nakapokus sa gospel, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po ang challenge ko, pumokus lang muna tayo sa gospel of Christ. Maraming katanungan, maraming agad hindi maintindihan, parang bago to. Pero pag pumokus ka sa kagandahan ng gospel o ng mabuting balita ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mako-connect muna unti-unti yung mga bagay na minsan mahirap unawain. So yun po yung pinakasusi. Kaya ang challenge ko po talaga, sana po maging pamilyar, magkaisa tayo sa pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? So dahil po anniversary ngayon, hindi po nawawalan tayo ng guest speaker. Meron po tayong surprise guest speaker. At hayaan po natin na pag siya po yung nagsalita, siya lang po hilingin ko sa inyo. Pakinggan ninyong magaling. No po? Sana wag maagaw yung ating atensyon. Siguro mga 16 minutes. Kaya wag na huwag kayong papayag na hindi nyo maintindihan ang kanyang kapahayagan. Amen po ba? Ngayon, tinatawagan ko na po ang kilalang kilala na mangangaral at talagang siya rin po ay focus sa biyaya ng Diyos, si Pastor Ed Lapis. Ayan, okay. Dami mga balik ko kung pag-interpret, katulad ng siksik, liglig, umaapaw. Lagi ang reference yan tungkol sa pera. Kung mag-donate kayo, siksik, liglig, umaapaw, at ibabalik din sa inyo. Samantalang ang itinuturo doon na magbigay kayo ng pagpapatawad sa kapwa, at pag nagpatawad kayo, bibigyan din kayo ng Diyos na patawad na siksik, liglig, umaapaw. Hindi yan tungkol sa pera. And yet, laging 90% of the time, pera ang reading. Kahit nga ako nung araw, pera din reading ko dyan. Kasi syempre, yun lang naman ang pag-aaralan natin nung araw. Kaya aral ka ng aral. Teka, ang pinag-uusapan pala dito, forgiveness, hindi pera. Pero ang laki kasi magpadagdag nun sa koleksyon. Talagang siksik-liglig. Mahikaw, iulog dyan, mga pulseras, sapatos. Siksik-liglig kasi. Pero yun ay ito ko sa forgiveness. Marami tayong dapat nasuriin. Ang daming turo, pahirap, hindi galing sa Diyos. Imbento lang ng tao. Kawawa ang mapagharian ng mga baluktot na katuruan. Lalot ko ang baluktot na turo ay nakasalalay sa verses. Pag nakakita kasi tayo ng mga verses, wala na magtatanong. Hindi talaga mo dapat questionin yun, pero questionin mo yung scholarship, yung pag-aaral, yung pag-apply, kasi doon nagkakabalubaluktot yan. Sila ang tinutukoy sa John 10:10. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came that everyone would have life and have it in its fullest. Diba? Solomon na Solomon ang Jesus teaching. Ang gusto ko sa inyo, full life. Sabi rin ni Solomon, enjoy life. Hindi puro pahirap. Sabi niya, alam niyo yung mga magnanakaw at tinutukoy niya, mga teachers. They rob, they kill, they destroy. Ninanakaw nila yung saya, yung katahimikan ng loob. Kasama na rin yung mga pondo. Kaya sabi ganoon, kailangan mag-ingat kayo. Ecclesiastes 12:11, sa pagbabalik kay Solomon. Words from the wise are like sharp goads. When the sayings are written down and saved, they can be used to guide people. Just as a shepherd uses a sharp stick to make his sheep go the right way. So this happens, meaning the guiding of the people, only if the teacher is wise. Only if the teaching is of the wise. Because if not wise, if foolish, the teacher could misguide, could make the sheep go the wrong way, and could hurt the sheep. Ang mga sheep naman, katatamad mag-aral Lahat itinatanong. Lahat gusto formula mo ibibigay ang sagot. Every time that an answer is given to you from Scripture, it's already an interpretation of it. So dapat you are the primary interpreter of Scripture for your own life. Hindi mo iaasa sa iba. Kasi paano kung ano na lang ang mga pagsasabihin nila. Alam nyo, sa tagal lang inyong pastor sa ministry, 40 years. 42 pa lang kasi ako nagsimula, nung 2 years old. 40.
Ang pinaka nagpapalungkot sa akin, yung makakita ng mga taong very eager to obey God, very eager to be godly, tas dusang-dusa sila, not because galing sa Diyos yun, kasi galing sa teacher. Yung ang kalsada ay pagkalapad-lapad, doon lang sila naglalakad sa puting guhit sa gitna, kasi yun ang sinabi ng teacher. Ang dami pa nilang pwedeng lakaran, puntahan, sayawan, gulungan, bawal na. Pero hindi Diyos ang nagbabawal. Yun lang sekta. Yun lang reading. Yun lang interpretation. This is really what saddens me. Nakakalungkot na napaka-well-meaning ng mga tao, tapos they are being robbed. They are being deprived of the many joys of life because of exaggerated Phariseeism. Exaggerated conservatism na bawal sumaya. Na magkakalit lagi ang Diyos. Na lagi na lamang na merong guilt. Ang hirap dali ng guilt sa buhay. Kaya ang tinuro ni Jesus, forgiveness sige, abutin nyo, hindi maabot, forgiven kayo. Para na lang matahimik kayo, hindi kayo guilty. And yet many people, the more religious they get, the more guilty they become. Dahil sa teaching, dahil sa teacher. Matthew 23:15, kaya ang sabi ni Jesus tungkol sa ganito mga guro, it will be bad for you, teachers of the law, and you, Pharisees. You are hypocrites. You travel across the seas and across different countries to find one person who will follow your ways. When you find that person, you make him worse than you are. And you are so bad that you belong in hell. Words ni Jesus. Sabi niya, you travel over land and sea to win a single convert. And when you have done so, you make him twice as much a son of hell as you are. Sabi yung kawawa ang dapuan nyo, pamisyon-misyon pa kayo, turo kayo ng turo, akyat kayo akyat ng mga bahay, kung saan kayo nakakarating, pero ang dapuan nyo, kawawa. Kasi gagawin nyo lang silang parang anak ng impyerno. Ibig sabihin, laging guilty, laging mahirap ang loob, laging nagja-judge ng iba, laging nagtatago, laging nagbabalat kayo, mabuti pa, wag nyo na lang silang turuan. And sometimes that's how we feel when we look at mga kumisan, mga karakaratola ng mga religious works sa iba-ibang lugar. Ay, nakarating na sila dito. Parang gusto mo sabihin, ay salamat, dala-dala naman nila yung Bible, nakarating din. Pero naku, dala din nila yung mga doktrina nila na magpapahirap lang sa mga tao. Mixed feelings ang mararamdaman mo. At yung mga dinadapuan nila na yun, hindi na yung makikikamag-anak, hindi na yung makikipagkaibigan sa mga dati nila kamag-anak, hindi na yung dadalo sa kasal ng mga pinsan nila kahit magkakaibigan silang matalik mula pagkabata. Hindi na sila pupunta sa mga libing ng mga lola-lola nila dahil merong religious value yung mga ritual. Inilalayo sila sa kapwa, sa kamag-anak, sa mga mahal sa buhay, in the name of God. Itanong nyo kay Jesus kung ganun din ang ituturo niya. Kaya sabi niya, napapahamak ang nakikinig sa inyo. Ecclesiastes 12:12, so son, study these sayings, but be careful about other teachings. Other meaning outside of the Solomonic wisdom, outside of what is the Jesus or Jesusness teaching, because those two teachings agree on so many things. Pag kinumpara nyo yung buong Old Testament, hahanap yan equivalent ni Jesus, si Solomon talaga. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us. Meaning the idea about God, the wisdom, this is Jesus in person. First, Jesus, the idea, the Word became a person, lived with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. It means nobody else can be called Son of the Father in terms of teaching, in terms of idea, in terms of philosophy, in terms of doctrine. Yung iba, kakaiba, hindi sila ang Son. There's only one. And that Son of God is Jesus. From Him, from Jesus, not from others, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ibig sabihin, before Him, wala pa yung tunay na kindness and truth of God. At sa katagal-tagalan ng religion na hindi na ipapakilala ng tama ang Ama, hindi na ipapakilala ang kanyang tunay na kabutihan, ang tunay niyang kadakilaan, ipinadala si Jesus para once for all and finally, maipakilala na ang Ama ang tunay niyang sarili through His only true Son, Jesus.
Kasi kung tama na yung pakilala ng mga religion noong araw before Jesus, ba't pa darating si Jesus? Duplication. It means na hindi masaya ang ama sa mga katuruan na umiiral, kinailangang ipadalang anak para ituwid ang liko, liwanagan ng madilim, itama ang mali. Kaya pinatay si Jesus kasi ayaw nila nung tama, nung tuwid at maliwanag. Verse 12, yet some people accepted him, meaning Jesus, and the idea of Jesusness, and put their faith in him, so he gave them the right to be the children of God. And basing it on the Solomonic wisdom, these are the children of delight. Dahil para sa kanya, the true words of God are delightful. So pag nanalig ka sa paraan ni Jesus versus the paraan ng Pharisees, paraan ng iba, doon ka lang magiging anak ng Diyos. Meaning you will enjoy your inheritance of peace, of love, of kindness, of serenity, even of prosperity. People are always writing books, sabi ni Solomon, and too much study will make you very tired. From a scholar to say that, we should believe it. Too much study of the wrong things will only make you tired. So you will know what is wrong, it makes you tired. And it makes you tiring. Pagka ang laman ng utak natin ay hindi sang-ayon sa tunay na kalooban ng Diyos. People daw, kung sino-sino, kahit sino, and these books are mga kung ano, mga guni-guni, ang dami niyan. Too much study ng kung sino-sino, kung ano-ano, will make you very tired sa pag-aaral, sa pagkalito, sa pagsunod sa buhay. Salamat, mahilig tayo sa salita ng Diyos, kaya nga tayo lahat magkakasama. Mahilig tayo mag-aral, pero applyan natin ang Solomonic filter. Wise study and teachings, that which is wise will not make you very tired or tiring. It will not choke or oppress or enslave you. It will not make your life needlessly hard than it already was. And it will not make you stressed or a stressor to others. It will give you rest. So restful ba ang bunga? Kahit sa ministry, Pastor, bakit wala po tayong kantata tuwing Pasko? Alam mo ba yung kantata? Kung gaano kahirap gawin ng mga choir? Kapapractice nila, lagi may late, nagkakasamaan na ng loob. Yung laging ganyan. Bisa nag-away-away na sila sa stress ng kantata. Kaya nagkakanta sila para mga anghel na ganyan. Kukurap-kurap. Pero sa likod, nagsasabunutan na yon. Sa dami ng stress, huwag natin stress ng buhay natin, walang kanta-kantata. Diba? Mag-play na lang tayong tape. Ganun na effect niyan. O one song should be enough. Kasi bakit natin mapahirapan ang buhay natin? Bakit natin i-stressin ang mga sarili natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung mga iba, pastor, kailangan ko pong umabsent sa isang Sunday, kahit ako Sunday school teacher, kasi yung ninang ko po naglulubha sa Bicol. Sige na, kahit 2 linggo. Para ka makapunta. At pagkatapos siya ako pa nang-absent ulit. Di ba? Pero yung mga iba talaga hindi ka papa-absent din kahit nag-iingalo ang nanay mo kasi God's work is important. Anong klase mga application yun? Hindi ba God's work yung pumunta ka sa mahal mo sa buhay na nahihirapan? Kailangan ba lagi sa loob ng simbahan gawin yung God's work? Again, invento yun ng simbahan. Para hindi ka absent. Kasi iba naman talaga, pag niluwagan mo, lagi nang absent. Kaya kung ano-ano natuloy yung mga policies na gagawin mo, kaya lang bantayan natin yung mga sarili natin. And for us to enjoy freedoms, we should be responsible enough. The wise shepherd will not get you tired. The wise shepherd will give you rest. Simplify. Nung araw, ang ating mga... Kasi alam niyo, church natin, naglilita naman ang simulan natin, 7 tao sa Saudi Arabia, Bible study. Kahit nung nagwo-worship na kami nun, sumasabay lang kami sa cassette tape. Hindi pa nga -1, nagiging +2. Kasi sinasabayan namin. So wala ka pang manunugtog, ba't mo pipilitin? Kaya nung araw, dumarating yung point na ang hirap naman, wala tayong mga manunugtog, wala tayong mga awit, kulang, anong gagawin natin? Simplihan natin ang kanta. Kung wala tayong instrumentalist, i-acapella natin. Ba't kailangan paguri ng mga sarili natin? Hindi naman tayo nagpe-perform para kahit kanino. Pero kung kaya natin gawin, lahat, full instrumentation, full voicing, maganda, beautiful,
Pero hindi natin kailangan magpakamatay para lang mangyari na araw-araw. Kailangan nakarelax lang tayo kasi yun ang gusto ng Panginoon, restful. Not to the point na napakapabaya mo na sa relaxation, you know kung hanggang saan dapat yung limit. O nakakapagod na yan. Ba't natin itinigil ang ating mga pistang Kristiyano? Dahil daming dumadalo, palaki ng palaki. Wow, palaki po ng palaki. Wow, Pastor, every year, ang laki. Next year po siguro, mas malaki pa. No, next year, tigil na to. Bakit po? Nakakapagod na. Mahirap mag-maintain ng tradisyon. Yung sabi, taon-taon po ginagawa natin. Kahit dumudugo na tayo dito, sumusuka tayong dugo, gagawin natin dahil taon-taon. So, kailangan ibahin naman natin. Pag nakakapagod yan, hindi na sulit yung spiritual enjoyment mo sa sobrang pagod, naging performance na, itigil. Ibahin naman. Kailangan nakakapagpahinga ang tao. Kaya sabi sa Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry." Kita nyo, this is a version. Yung iba, "Come to me all of you who are tired and heavy laden." Hindi mo alam kung ano. In-interpret niya lalo, dilinaw niya from original languages. "Come to me all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry by the religious." Yun. "I will give you rest," sabi ni Jesus. "Accept my teaching. Learn from me. I am gentle and humble in spirit. They are not. And you will able to get some rest. Now you don't. Yes, the teaching I ask you to accept is easy. Their teaching is difficult. The load I give you to carry is light. Theirs is heavy." Yun ang unsaid sa Matthew 28. Pag nagbibigay si Jesus ng rest, it is rest from too much religion that already robs you of happiness, of peace. Yun talaga ang tinutukoy ni Jesus. This is Jesus, and this is Jesus' rest. Come and taste and see that the Lord is good. Hindi siya nakaka-oppress. Dapat ang effect sa'yo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, you fall more and more in love with God. Hindi yung become more and more afraid. Siyempre, ang gusto ng mga ibang religious leaders, lagi kang takot kasi madali kang i-manipulate if you're afraid. But you fall more and more in love with God because you know how loving and kind, how accommodating, how understanding God is. So test the teaching. Test the teacher. The teaching that I ask you to accept is easy. Sabi ni Jesus, the load I will give you to carry is light. Needless religiosity could imprison. Jesus sets free. Keep that in mind when you read. Keep that in mind when you interpret. And do your more reading, personal readings. Read several versions. You will see yung breadth and width and the height of the meaning when you read it from many versions. You owe it to yourself to make yourself a beneficiary of the body of wisdom that God has given to us in print, the Bible. But a correct reading is what is needed. Learn from Solomon. Father, we thank you that we could be reminded to be more scholarly, to be more objective in reading verses. Teach us to free ourselves from all the traditional interpretations we have only inherited. At nawa magkaroon kami ng fresh perspective, fresh pag-aaral. It is our duty and privilege to approach your throne of grace directly, personally, through your word. Turuan mo kami, Lord, to be responsible, to feed ourselves with study, with responsible study, and to be more selective, to be more circumspect in listening to the many voices around us. Pagbulayng-bulayan natin ang makahulugan nito sa ating practical life, pag-aaral, pakikinig, para lalo tayong mapalapit sa puso ng Diyos na may kapayapaan, katahimikan sa buhay. Ang isang mga puntong napakaganda dyan po ay yung talagang kinakailangan tayong mga mananampalataya, nag-aaral. Hindi po tayo didepende lamang sa teacher o sa nagpipreach. Yung sinasalisig talaga din natin yung ating napapakinggan para mismong tayo ang nakakatuklas kung totoo yung kanyang sinasabi. So yun po yung dahilan kung bakit tayo pinag-aaral. Yung Matthew 11:29, tingnan po natin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pasanin niyo po ito. Ito na lang yung pamatok eh.
Pag sinabing pamatok, ito na lang yung ating gagawin. Pero itong pamatok na to, pag ginawa mo, masusumpungan mo, kapahingahan. Sabi niyan, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sino may sabi niyan? Si Jesus. Sinong kausap? Una, mga Hudyo. Patungkol sa mga sumasampalataya sa Kanya at talagang gustong lubusang manampalataya sa Kanya. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, hindi siya mahigpit, at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo, ito yung magiging resulta, ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Buhay natin. Kaya malimit ko pong sabihin, pag tayo nag-aral, sa umpisa ang hirap, struggle ka. Ngayon, kung dadagdagan mo pa ng kung ano-ano pang mga pahirap, lalong parang maaapektuhan na tatamarin kang mag-aral. Pero kapag nakapokus ka lang talaga sa ibig ng Panginoon na mag-aral, kasi yung sinasabi ni Pastor Ed na napakadaming pinag-aaralan, ang daming mga libro na hindi naman talaga naka-relate sa sinasabi ng Scripture. Iisa lang naman yung pag-aaralan natin, Bible. Kung dadagdagan mo pa ito ng maraming libro, na yung iba may halong kung ano-anong mga man-made theory. Diba? Ililigaw ka lang, so iko-confuse ka lang. The best is focus ka lang sa Bible. Ibo ba? Kaya sabi diyan, pag talagang tayo'y nag-aral, masusumpungan mong kapahingahan, bandang huli, makikita mo, dadaling ka niya sa kapahingahan. Yung hindi ka pagod. Alam niyo po, kasi ang ipinapakita ng kanyang salita, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang sabi nga ng 1 John, ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang nature ng Diyos. Pero ibang klaseng pag-ibig yun, ha? Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos, matutuklasan lang natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Diba? Kaya sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Lalo na yung patungkol sa Ebanghelyo. Kasi yun yung magbibigay ng kapahingahan sa atin eh. Alam niyo ba, from Genesis, kaya sinabi ni Jesus sa John 5:39, tingnan natin, search the scriptures, sabi niya sa mga Hudyo. Ang mga Hudyong kausap niya, mga nananampalataya na sila dahil lahi sila ni Abraham. Pero isa lang ang hinihiling ng Panginoon sa kanila, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Sapagkat iniisip nyo, na dyan ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ano ba yung essence ng ating pananampalataya? Ang essence ba ng ating pananampalataya ay para sa pangkabuhayan dito sa lupa? Hindi. Para sa eternal life. Pero naaapektuhan pag yung ating pamumuhay dito sa lupa dahil no matter what, kasi alam naman natin, ang buhay sa lupa, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Pabago-bago. May time masagana, may time may crisis. May time masaya ka, pero hindi lahat ng panahon masaya ka. May time malungkot ka. Yan ang buhay sa physical. Bakit sinabi na magkakaroon ng kapahingahan even yung ating kaluluwa? Our bodies, ang katawan natin. Kasi pag ang isip mo na ang nabago, makita niya yung kagandahan ng pinakalayunin ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Magliwanag sa isip mo, mag-intindihan mo na kahit sa mundong ito, dumarating yung mga kabiguan, may tagumpay, pero hindi laging merong tagumpay. May time merong kabiguan. Tandaan natin, ganyan ang buhay sa lupang ito. Kaya sinabi niya yung sa John, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Para makita niyo kung ano yung kapayapaan na dadala ng Panginoon. In the world, sa mundong ito, ye shall have tribulation. So, merong mga kapighatian. Pag sinabing kapighatian, hindi masaya. Minsan, down ka. In the world, ye shall have tribulation. May mga pagsubok. May crisis. Dumanas tayo ng pandemic. Yung ating mga magulang dumanas ng World War II. Hindi pa nga natin alam kung ano mangyayari sa future natin. Diba? But be of good cheer. Pag hinahamon na maging masaya tayo. I have overcome the world. Sa paanong paraan?
matatapos din ang buhay sa mundong ito. Ito'y pansamantala lang. Pero yung buhay na walang hanggan, yan talaga yung goal ng Panginoon kung bakit siya bumaba sa lupa at ang gusto niya makilala siya at saligsigin ang kasulatan. Ito yung purpose ng pag-aaral, hindi para maging magaling ka, hindi para hangaan ka, hindi para sabihin marunong ka, kung hindi para maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. At alam niyo po ba, alam ko naman, alam niyo na dumanas tayo ng pag ikaw ay nagmamahal, kahit mahirap, nagagawa mo. Tama? Tama po ba? Kahit mahirap, nagagawa mo. Tama po ba? Ang isang umiibig, kahit mahirap, nagagawa niya. Ba't ko po nasabi yun? Kasi lahat tayo dumanas ng unang-una yung pag-ibig ng magulang sa anak. Na ang magulang hindi pwedeng walang problema sa loob ng tahanan. Totoo po ba yun? Pero dahil mahal mo ang iyong anak, hindi ka gumigive up kahit na merong mga pressure, stress, mga nakaka-down na nangyayari sa buhay na to. Hindi ka gumigive up. At ang inspirasyon ng isang magulang, pag-ibig. So, sa pag-aaral natin sa Panginoon, nauunawaan mo yung laki ng pag-ibig ng Diyos. At ang pinakabunga nun is, mas maganda yung eternal life. Kaya kahit na mayroong mga pagsubok dito, hindi mo nabibitawan ng pananampalataya. Pag naunawaan mo ang Ebanghelyo ni Kristo, which is yun ang pag-ibig ng Diyos, yun ang charity ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao, yun ang magiging inspirasyon mo. Na kahit mayroong mga pagsubok, problema sa lupang ito, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, alam mo, mahal ka ng Diyos, alam mo, secured ka sa pag-ibig ng Diyos, makaka-move on ka. No matter what, minsan ang problemang hindi mo ina-expect na darating sa buhay mo. Amen. Yun po ang dahilan kung bakit tayo hinihimok na mag-aral at lumago sa biyaya sa Diyos. Pero kung attend ka lang ng attend, at ang natutunan lang natin ay yung traditional way ng pamamaraan ng buhay ng pananampalataya, walang mangyayari. Sayang lang. Tingnan ninyo, saligsigin ninyo, sapagkat iniisip nyo na dyan, balik natin, John 5:39, sapagkat iniisip nyo na meron kayong buhay na walang hanggan. At, ito yung importante, at ang mga ito, alin? Ang kasulatan, ang Bible. At ang mga ito, ang siyang nagpapatotoo. Pag sinabing ito ang nagpapatotoo, ito ang nagpapakilala, ito ang nagpapatunay, tungkol kanino? Tungkol sa akin. Sino nagsasalita? Si Jesus. Di ba? Sino hinihimok niya? Yung mga taong naniniwala sa Diyos. So pwede nating isama ating sarili dyan. Na hinihimok tayong mag-aral tayo para makilala natin. Kasi ang Bible ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. From the book of Genesis hanggang sa mga ibang mga books, from Old Testament, lahat yan, ang pinatotohanan yan, si Jesus. Kasi sabi niya, basahin natin yung Hebrew chapter 10, verse 7. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, sabi ni ang Panginoong Jesucristo, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat. Sabi ni Jesus, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. So, sa balumbon ng aklat, which is the Bible, dito nasusulat ang tungkol kay Jesus. Upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Lalo na, ipinahayag dito kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Na tayong lahat ay maligtas. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti. Pansinin niyo po, kung ano yung mabuti at nakalulugod sa Kanya. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So, ang timano, sinabi doon, ang Diyos ay tagapagligtas. Ang sabi ng verse 4, na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Di ba walang favoritism siya? Kasi lahat, pag sinabing lahat, kasama ako doon. Kasama ka doon. Kahit anong kalalagayan mo sa buhay. Siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. At, pero yun yung sumunod, makaalam ng katotohanan. Di ba? Hindi pwedeng hindi mo malalaman kasi
Pag inilagay mo sa isip mo at pananampalataya ka na, wala siyang favoritism. Gusto rin niya ako'y maligtas. Kahit na ano bang karanasan ko, pastor, kahit ba ako parang putok sa buho rito dahil wala akong, hindi ako kagaya ng iba na ganito, meron silang mga legit na magulang, meron silang talagang maayos na pamilya. Kahit ba ako ganito lang, yes. Kahit ano pa ang experience ng isang tao, ano man ang kalalagayan kung paano siya isinilang, siya mahal ng Diyos. Baka mahigitan pa nga niya yung meron siyang legit family, pero hindi naman nakaunawa sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, minsan makikita mo, mayroong mga tao na down, inahabag nila sarili nila. Sinilang sila mula pa sa kanilang kapanganakan ay hindi normal sa physical. Pero, nung natuklasan niya ang pag-ibig ng Diyos, nakita niya na mayroon pala akong halaga sa Diyos. Mahal din pala ako ng Diyos. Sabi ko, oo, baka nahigitan mo pa nga yung buo yung kanilang katawan, physical, normal, pero yun namang kanilang spiritual ay patay, wasak, corrupted. So yun po yung ating mauunawaan sa journey ng ating pag-aaral. Ang kahalagahan nung nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaral naman ng salita ng Diyos, makikita mo, hindi dapat lahat kung ano lang sabihin nung nagsasalita, kagaya ko, ng isang leader sa church, sunod-sunuran ka. Amen ka na lang ng amen. Sabi nga ni Pastor Ed, nasabi lang kasi mga talata, okay na sa'yo, baw ka na. Hindi mo naunawaan, sala pala. Bakit? Meron kasing way ng interpretation. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Tingnan natin. Study to show thyself approved unto God. Pagsikapan ninyong mag-aral, sabi doon. Para Para maging subok talaga tayo sa Diyos. Approve. Maganda ba yung approve tayo sa Diyos? Yes. Diba? Paano tayo magiging approve sa Diyos? Dahil ba sa simba ka ng simba? May malasakit ka sa gawain ng Diyos? Hindi muna yon. Kailangan muna mag-aral ka. Ang sabi nga ng isang pastor, mga kapatid, ang kausap niya, mga kapwa niya pastor. Ang sabi niya, bago ninyo sabihin sa inyong mga miyembro na mag-soul winning, discipleship, wala naman sanang masama doon. Bago nyo gawin yan, hayaan nyo munang mapuno ng pag-ibig na tunay ng Diyos ang mga mananampalataya at sila magkukusa ng humayo or mag-share, magkukusa na yan. Kasi naunawaan nila yung pag-ibig ng Diyos Maunawaan nila pag sila'y lumago, sila'y tagapagbalita. Natandaan niyo ba yung topic last Sunday? Na tayong lahat ay ambassador of Christ. Diba? Nasabi ng 1 Peter 2:9, "You are a chosen generation, a royal priesthood." Naintindihan ba natin yung priesthood? Yung priesthood, sa loob ng templo, naglilingkod yon. Ang mga body of Christ, pag sinabing body of Christ, mga believers ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, malinaw sa iyo yung gospel, malinaw sa iyo ang detalye, yung bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Doon magliliwanag ang isipan mo, makikita mo na good news. Inalis ka sa bad news. Inalis ka sa kapahamakan or kamatayan. Kung hindi binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At walang anumang halaga sa isip mo pag naunawaan mo na makakompare. Kahit pa bilyon. So, napakayaman mo. Kaya yung topic natin last Sunday, pag naunawaan mo ng lubusan ng Ebanghelyo, ikaw ay sisidlang lupa na dala-dala mo yung kayamanang hindi mapapantayan. Meron kang treasure higit pa sa kayamanan ng mundong ito. Diba? Kaya ikaw, kahit na may mga problema at pagsubok sa lupang ito, yung joy of salvation, sinasabi ng Bible,
Yung joy of salvation, hindi na mawawala sa isip at puso mo yon. Kasi maliwanag sa iyo, napag-aralan mo, naunawaan mo ang kagandahan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahit na minsan may problema ka sa pamilya, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa pinansyal, sa kalusugan mo, at may problema ang ating bansa, ang joy of salvation, hindi na mawawala yan. Kaya tama, sa New Covenant, walang backslider. Sa Old Covenant, may backslider. Kasi physical yun eh. Diba? Pero sa New Covenant, wala pong backslider. Sabi ni Paul, nalimutan ko lang ang talata, sinong nanghina at ako'y hindi nanghina? Ni hindi daw siya nang himagod. Alam niyo ba, si Paul, ang tindi ng mga dinadanas niya. Pero tingnan niyo yung 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, hindi nawala ng kabuluhan. Kita niya yung halaga, yung kagandahan nung tinanggap niyang biyaya. But I labored more abundantly than they all. Higit akong gumawa kaysa sa kanila. Alam niyo po, kung maliwanag sa atin ang ating vision, yung layunin at purpose ng Diyos sa buhay ng nating mga believers o ng church, magkakaisa tayo, isa-set aside natin yung sinasabi ni Pastor Ed na yung mga nakakapagod, idadagdag pa ba natin yan? Okay, kung may time tayo, gawin natin, pero kung nakakapagod, wag na. Ang mahalaga, maliwanag na sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi, bagaman, sabi diyan, bagaman gumawa siya ng marami, pero hindi siya nang himagod, pero sabi niya diyan, bakit siya gumawa niyan? Yet not I. Hindi dahil sa aking sarili, but the grace of God which was with me. Kung hindi dahil sa biyaya. Ano yung biyaya ng Diyos? Yung ginawa ni Jesus sa krus. Simple lang naman po ang pag-ibig ng Diyos. Pag naging maliwanag sa iyo, kaya yun po yung challenge ko ngayon eh, mag-aaral tayo. Kabisahin natin yung mga connection nung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Dito lang po nakapokus yan. Dito sa ginawa nito, yung bisa ng ginawa ng Panginoon Jesus sa ating pagkatao, sa ating outward man, at sa ating inward man, doon sa ating espiritu. At pag naintindihan mo yan, naniniwala ako, pag yun yung sinasabi ng Ephesians 4:13, pag nagkaisa tayo sa pananampalataya, yun ang pagkakaisa sa pananampalataya. Yun lang ang ating kukuhanin maliwanag, magkakaisa na tayo sa paggawa. Mayroong magkakaroon tayo ng tinatawag na yung sinasabi na upang ihayag ang kanyang kamanghamanghang mga gawa. Ngayon ko naunawaan, okay, kung kaya natin, yung sinasabi ni Pastor Ed, kung kaya natin, why not? Gawin natin. And even sa music, ang sabi ko sa music ministry, huwag na tayong masyadong magpaka-perfect. Pero kung magagawa ninyong maganda, gawin ninyong maganda. Why not? Pero kung mapapagod naman, kung sino na lang yung, kung minsan nga, sabi ko, kung ilan lamang ang present, kung sino lang ang pwede, sige, pero walang samaan ng loob. Hindi na yun tayo magdidiman ng ganto-gantong, kailangan ganyan. Ang mahalaga, ang focus natin, yung paglago ng ating pananampalataya. Yung pagkakaisa ng ating pananampalataya. Amen po ba? Kasi, pag tayo naging maligaya yung ating isipan, ganito po kasi yan eh. Yung sinasabi ko kaninang ilustrasyon na, pag ang isang tao umiibig, parang si Paul, kahit mahirap, nagagawa niya. Yung mga magulang, kung ano-anong pinapasok na trabaho, mairaos lamang niya yung pangkabuhayan ng kanyang pamilya. Bakit? Kasi nature na yun ng pag-ibig eh. Pag inirelate mo yun sa spiritual, na higit na pinakamataas na antas ng pag-ibig ay yung pag-ibig ng Diyos. At ang higit na pinakamataas na antas ng buhay, hindi yung physical. Makinig po kayo magaling, hindi itong physical. Ang pinakamataas na antas ng buhay, eternal life.
Amen po ba? Amen po ba? Okay. So, pag ang isang tao ay inspired ng pag-ibig, yung mahirap na gagawa niya. Pero kahit mahirap, meron siyang kapahingahan. Maginawa pa rin ang kanyang kalooban. Alam ko magigets nyo itong sinasabi ko. Hindi po ibig sabihin na puro comfort para sa physical. Hindi, sabi ni Paul, yung binasa natin kanina, na higit akong gumawa kaysa sa kanila. Anong dahilan? Hindi dahil sa aking sarili. Anong nagtulak sa kanya? Yung pag-ibig ng Diyos. Asan ang pag-ibig ng Diyos? Pag nagliwanag sa iyo ito. Pero pag ang pag-ibig mo ay yung pag-ibig ng maling doktrina at hindi talaga aral ni Kristo, mapapagod ka. Manlalamig ka. Magbabackslide ka. Matitisod ka. Kasi titingnan mo tao eh. Lahat naman ng tao may kapintasan. Lahat ng tao may kahinaan. Wala namang perfect sa outward man. Tama? Walang perfect sa outward man. Kaya tingnan mo, yung pag-ibig ng tao, pag siya tumingin lang sa physical, maganda, tall, dark, handsome. Handsome. Nagbabago. As time goes on, nababago, nawawala. Yung dati niyang kamachuhan, makikita mo, lalabas ang bilbel, kung ano-ano na. Kukulubot. Nawawala na yung kanyang magandang aura. Ganun ang tao eh. Kasi nga, itong earthly living, fading. Di ba? Nagbabago yan. Pag doon nang nakapokus yung pagmamahal ng tao, di ba? Hahanap yan ng iba. Magsasawa yan. Ganyan ang pag-ibig ng tao. Pero yung pag ikaw ay inspired ng pag-ibig ng Diyos, eternal yan. Hindi yan nagfe-fade. Kaya pag ang focus ng pag-ibig mo, ang aral na nakuha mo is man-made theory. Magbabackslide ka, nanghihinawa ka. Pero pag nagliwanag ito, mga kapatid, pag nagliwanag yung gospel of Christ, kung bakit lagi tayong concentrated sa ano yung bisa ng kanyang death, ang bisa ng kanyang burial, at yung kanyang resurrection. Pag nakuha natin ng maliwanag ang ibig sabihin yan, at kanino nakapatukol yan, yan ay nakapatukol sa itong death and burial sa ating outward man. Pero yung resurrection niya, yung raise us up together and made us sit together in heavenly places, sabi ng Ephesians 2:5 and 6. Yan po ay nakapokus sa ating ito sa inward man. Yan yung binuhay na mag-uli. So magiging maliwanag sa'yo at mag-i-inspired ka. Kaya sabi ko nga, kahit mayroong mga problema, mga tribulation sa lupang ito, makaka-move on ka. Pag dumating ang sakit, kung gusto ng Diyos na ako'y mabuhay, mabubuhay ako. Kung ang aking pinansyal ay kapos, wala akong magagawa. Pero pag gusto ng Diyos na ako'y mabuhay, mabubuhay ako. Amen? Amen po ba? Kasi makikita mo, pag nanampalataya ka, pag body of Christ ka, pag talagang ikaw ay kaanib ng katawan ni Kristo, pag-aari ka ni Kristo. Di ba pinag-aralan natin yan? Katawan ka ni Kristo. Kung papaanong yung asawang lalaki ay inuutusan sa Efeso na iibigin mo ang iyong asawang babae, yung asawang lalaki nagre-represent kay Christ. At yung asawang babae nagre-represent sa body of Christ, sa mga believers. Na yung si Kristo, ang asawang lalaki, iibigin daw niya ang kanyang asawang babae kung paano niya iniibig ang kanyang sariling katawan. Kasi tayo yung katawan ni Kristo. Tayo ang body of Christ. So, pag naging maliwanag sa iyo yan, yung kagandahan yan, at according to the scripture, ang kagandahan nun, hindi dahil sabi ng tao, hindi dahil sabi ni pastor, nasa liksik ko, nabasa ko sa Bible, totoo.
At mataas ang authority ng Scripture sa isang believers. Pag sinabing mataas ang authority, ito na yung pinakauna mong paniniwalaan kaysa sa sinasabi ng iba. Ito yung mas higit mong totoo sa iyo kaysa sa totoo. Makinig kayo magaling. Kaysa sa asawa mo, sa sino mang tao na malapit sa iyo, kahit sino pa. Ang pinaka totoong-totoo talaga sa lahat-lahat. Kaya kung tawagin siya ang daan at ang katotohanan. Spirit of truth. Meron bang totoo sa mga bagay sa lupang ito? Yes. Totoo yung sinasabi ng libro ng medisina. Totoo yung libro ng batas. Ina-apply natin yan dito. Pero may nakakaligtaan ng tao na pinakamataas na totoo. Ito yung Bible. Kaya dapat mabago po yung ating panlasa dito. Mataas na mataas ang authority niya sa bawat puso at isip dapat ng tao, lalo na sa mga mananampalataya. Kaya pag totoo yon, maliwanag sa isip mo, buhay mo yon, magiging buhay mo yon. Okay. Dapat mabago yung ating isipan. Mas bagbigyan natin ng atensyon, focus, ang salita ng Diyos. Minsan kasi po, nadadala pa rin po ako nung baka maano yung mga tao, mawalan na ng gana. Pero sa totoo lang, ito yung purpose ng Diyos. Pag ikaw ay naging masaya, pag naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, ito ang magiging inspirasyon mo. At pag ito naging inspirasyon mo, pati itong physical natin, itong ating outward man, dahil sa katotohanan ay habang nabubuhay ka, andito pa naman yan. Pero in the sight of God, tapos na yan. Di ba? According to the gospel of truth. Yan po yung makikita natin, yung sinasabi sa Romans chapter 8, verse 10 to 11. And if Christ be in you, the body is dead because of sin. Yung outward man daw natin, patay na. Namatay dahil sa kasalanan. But the spirit is life, pero ang espiritu ay buhay because of righteousness. Verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, kung yung daw espiritu ni Kristo na bumuhay sa atin mula sa kamatayan ay nananahan sa atin, he that raised up Christ from the dead shall also, pakinggan niyo magaling, pansinin niyo po magaling ito, shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwell in you. Okay, makinig po kayo magaling. Ang isang na kay Kristo, sangayon sa ating pag-aaral, binuhay na mag-uli na yung ating inward man. So yan ang ating inward man. Resurrected na. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead. Sino yung, tanong ko po, sino yung binuhay na mag-uli mula sa kamatayan? Sa ating katawan, sa ating pagkatao. Yung ating inward man, resurrected na. Yun yung sinasabi diyan na he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body. So mayroong dalawang dapat mabuhay sa ating pagkatao. Shall also quicken your mortal bodies. Ano mortal bodies? Alin po yung mortal bodies? Outward man. Ito po yun. Itong outward bodies ay tinatawag ding mortal body. Diba? Yung inward, resurrected na. At doon sa krus, inirepresent yung ating sa kamatayan at pagkalibing ng Panginoong Hesus, yung ating outward man. So pinatay din po, ito sa krus pinatay ito. Kasi dito nananahan yung kasalanan in the sight of God, in God's reckoning. Pero doon sa kanyang resurrection, ang binuhay yung namatay sa tao dahil sa kasalanan. Ano yung namatay sa tao dahil sa kasalanan? Yung kanyang inward man, yung ating spirit. Ngayon, yan yung sinasabi dyan, na binuhay na mag-uli yung ating inward man. Pero, sabi dyan, he that raised up Christ from the dead
shall also quicken your mortal bodies. Parang, Pastor, binuhay din pala itong ating physical. Yes, pero sa kalalagayan lang yan habang nabubuhay ang isang believer, ang isang mananampalataya kay Kristo. Sa paanong paraan? Ang sabi po dito, yung isang tao na may katawan na patay, pero pwede siyang magkaroon ng buhay. Diba? Diba sabi, ituring ninyo na ang inyong sa kamatayan ni Kristo ay patay na itong ating outward man. In the sight of God, in God's reckoning, patay na to. Diba? So yun yung sinasabi dito na isang tao na may katawan na patay, pero pwede siyang magkaroon ng buhay because of Christ's righteousness. Ang pinag-uusapan po dito, yung body. Yung sinasabi sa verse 11, na shall also quicken your mortal body by His Spirit that dwelleth in you. Kasi nananahan na sa atin ang Espiritu ni Kristo. Makinig po kayo magaling. Saan ang pinakasentro ng binuhay na mag-uli sa atin? Yung inward man, yung ating isipan. Papaano? Pagtanggap ng isipan mo ng salita ni Kristo patungkol sa gospel. At pag yun ay nagliwanag, yun ang nagbigay ng buhay. Napag-aralan natin yan naman nakaraan, di ba? Sa iba siguro, medyo hindi pa masyadong maliwanag. Pero I challenge you na mag-aral po tayo. Ano po? Yung pagtanggap ng isipan mo at yan ang mag-a-analyze na pananampalatayanan mo, magtitiwala ka. Kasi mataas ang authority ng Scripture, tinatanggap mo. Bagaman mystery, ang hirap unawain pag ang ginamit mo ay literal na isipan o yung karunungan ng tao. Pero pag karunungan patungkol sa salita ng Diyos, may contrast yan. Parang ang hirap tanggapin, di ba? Yung parang kay Abraham, si Abraham, 100 years old na. Si Sarah, baog. So sa natural, imposible na silang magkaanak. Pag gagamitin mo yung isipan mong natural, hindi mo siya mahirap maintindihan. Parang, di totoo yan. Parang, pag pumunta ka sa spirit, kabaligtaran sa physical. Hindi mo susundin yung batas ng nature, ng natural. Kung hindi ang susundin mo, yung batas ng spirito, salita ng Diyos. Kasi God's word is spiritual. So binibigyan ko lang po kayo ng konting lalo pang pangunawa. Na ganun talaga ang pananampalataya. So, pero si Abraham, bandang huli na nampalataya sila. Kaya yung imposible sa natural, naging posible. Ganyan din po yung gospel. Na itong physical sa mata ng Diyos, namatay at inilibing. Kasi dito nananahan yung kasalanan. Yung body of sin. Diba? Maniniwala ka dapat doon kasi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero pag ginamit mo yung natural mong isipan sa physical, kaya nga sabi ni Paul, hindi ako nagsasalita sa inyo ng karunungan ng tao. Ang ginagamit ko, karunungan ng Diyos. At yun nga po'y salita ng Diyos. So gusto kong maunawaan natin kung bakit minsan nahihirapan yung iba at magguguluhan dahil hindi nila napipilter kung ano yung spiritual at kung ano yung physical. Huwag mong i-apply ang pag-aaral sa physical realm kung hindi dapat sa spiritual. Na kahit hindi mo nakikita pero sinabi ng Diyos, yon ang higit na totoo. Lalampasan mo ngayon itong natural. Okay. Pag natutunan natin yung isipan natin na gano'n, yung ating inward man, tatanggapin yun, magiging maginhawa, may kapahingahan ang iyong isipan, maaapektuhan yung physical mo. Mapapalitan, magkakaroon ng shifting kung ano yung tunay mong kaligayahan. Nung tayo ay natural na tao, unbeliever pa, ang focus ng ating kaligayahan palaging dito sa mundong ito. Pag milyon ng pera mo, masaya ka, lulundag ka. Wala. Hanggang ngayon naman, kahit may milyon, okay, masaya ka. Kasi meron tayong taong panlabas pa rin. Pero, pag nagliwanag sa isipan ng isang mananampalataya kung ano
ang talagang bisa ng ginawa ni Kristo sa krus, magiging masaya una yung inward man mo. Tapos, maaapektuhan yung iyong physical. Kaya yung sinasabi doon na magbibigay din ng buhay sa physical. Kasi itong physical, susunod siya doon sa inward man. Hindi siya yung magdidikta. Hindi na yung ating outward man ang pasusunodin yung isip mo. Yung isipan mo magsi-shifting, kaya yung renew the spirit of your mind. Yun ang katotohanan noon. Magbago na kayo sa diwa ng inyong pag-iisip. Bakit? Ano magbabago? Pag tinanggap mo yung salita ni Kristo, lalo na yung gospel of Christ, magiging masaya ka. Makikita mo yung tunay mong kayamanan. At aayon na yung physical mo na kahit na mayroong pagsubok, kahit na minsan may krisis sa buhay, move on ka pa rin. Kasi alam mo, pinagpala ka na ng Diyos. Ang blessing natin, yung sinasabi ng Ephesians 1:13, tignan natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, tayo daw ay pinagpala na. Okay, blessed kasi past tense na eh. Bakit past tense? Nangyari yan after the cross. Pagkatapos ikay nanampalataya, yung blessing nung ginawa ni Kristo sa krus, nasa iyo na. Sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pupuri mo ang Diyos, mapapasalamatan mo ang Diyos, ganito. Bakit? Naalaman mo na pinagpala ka na siyang nagpala sa atin. Kanino? Doon sa mga na kay Kristo. Doon sa mga nanampalataya talaga kay Kristo. Na siyang nagpala sa atin ng bawat, pagpakinggan niyo magaling, bawat, pag sinabing bawat, marami yan, lahat. Bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Anong pagpapala? Espiritual. Ang problema sa tao, mapagpeperahan ba yan? Di ba? Hindi niya naiintindihan ang kayamanan nasa espiritual. Bakit? Kasi yung espiritual, hindi nagfe-fade. Hindi nagbabago. Sana maintindihan ninyo, itong physical, nagbabago yan. Dati milyonaryo, dati lahi nila may-ari ng maraming mga ari-arian. Pero as time goes on, sumunod na mga lahi, nagkasakit, na bankrupt, ganyan, nawala na yung kayamanan sa kanila. So itong mga bagay na temporal, samantala lang. Pag palalawakin mo ang iyong isipan, makikita mo yung value ng temporal, ng mga bagay na physical, pansamantala lang talaga. Temporal nga eh. Pero yung mga bagay na espiritual, makinig po kayo magaling, magpakailanman. Kasi hindi pa tayo nakakarating talaga ng lubusan doon. Pero pag nandun na tayo, tinitiyak ko, sabi ng Bible, which is far better. Philippians chapter 1, for I am in a strait betwixt two. Ako'y nagigipit sa magkabila. Ano yung two? Yung siya'y manatili sa physical o siya'y sumakabilang buhay na. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart. Meron daw sila, sabi niya, parang gusto ko nang ako'y sumakabilang buhay na eh. And to be with Christ. Yung talagang nakay Kristo na. Which is far better. Pag kinuha mo yung meaning ng par, malayo, ikukumpara mo sa ganda ng buhay sa physical. Far better. So, kung merong authority ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, maniniwala ka doon. Hindi pa natin nararating yon. But that is faith. Yung tinawag si Abraham na pumunta ka sa lupain na yon, pagpapalain kita, hindi niya nararating yon, hindi niya nakikita yon. Pero sumunod siya dahil sinabi ng Diyos. Ito sinabi ng Diyos, yung daw buhay sa kabila, sa walang hanggan, mas higit na maganda kaysa sa physical na to. Hindi ko sinasabing walang kabuluhanan niya natin yung physical living. Mabubuhay tayo. Pero pag naunawaan natin ang ganda ng pagmamahal ng Diyos, yung pangako ng Diyos, inspired ka kahit na mayroong problema at pagsubok. Parang si Paul. Nabibilanggo, di ba? Hinahataw, pinarusahan. Pero yung joy, sabi niya, siya pa sabi, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Paano ka magre-rejoice kung ang pananaw mo sa physical lang? Eh, lagi siya nasa bilangguan. Papatayin siya.
laging may death threat. Pati sinabing rejoice, kasi naintindihan niya yun in the spirit. Naunawaan niya na yung mga pangako ng Diyos, mangyayari yon. Parang ganun din po tayo rito sa lupang ito. At ngayon, kapag nabubuhay ka na sinasabi ng Galatians 2:21, puno ka na ng pag-ibig ng Diyos, naintindihan mo na ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi ng Galatians 2:21, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Kasi naintindihan mo na to, hindi mo na to pagpapalit sa isipan mo, sa puso mo. Ito na yung pinakamataas na antas ng kayamanan sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran. Kung gayon si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. 22:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Bakit sinabi ni Paul, makinig po kayo magaling, na siya'y napakong kasama ni Kristo sa krus? Ibig sabihin, ina-identify niya na yung ginawa ni Jesus doon sa krus para sa lahat ng tao. At kung ikaw ay believer, inaangkin mo na kasama kang napako sa krus. Yan. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Yan talaga ang buhay ng yan ang isipan ng isang mananampalataya. Alam niya na napako na siyang kasama ni Kristo Jesus. Hindi na ako ang nabubuhay. Kasi ninyo magaling. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa isip mo, tinanggap mo yung salita ng Ebanghelyo ng ginawa ni Kristo, nanampalataya ka, ang Holy Spirit nasa iyo, kasama mo na si Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, habang nasa laman, ang isang mananampalataya, hindi lamang si Pablo, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. So ang buhay ng isang Kristiyano, nabubuhay siya, hindi nawawala, bagaman nabubuhay siyang may pamilya, nabubuhay siyang may trabaho, nabubuhay siyang nakikisalamuha sa mga kaibigan niya sa lupang ito, marami siyang iniintindi sa physical, pero hindi na niya ikinawawala yung ikinabubuhay niya sa pananampalataya. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig, kasi alam mo yung pag-ibig, alam niya, mahal siya ng Diyos. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So yung isang Kristiyano, kapag maliwanag sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Hindi na siya taong panlupa lang. Dalawa na yung kanyang pagkatao. Meron din siyang taong panlangit. Kaya ang concern niya, hindi puro physical. Makinig kayo magaling. Sana maintindihan niyo ako. Ang concern niya, hindi lamang dito sa buhay sa lupa. Ang concern niya, yung kanyang panlangit na pagkatao. Dahil nananahan sa kanya, nasa kanya ang isipan ni Kristo at madali na siyang turuan. 1 Corinthians 2, sapagkat sino, pasinin niyo magaling to, sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Yung nagkaunawa ng salita ng Diyos, nasa iyo ang pag-iisip. Andito ang pag-iisip ng Diyos, mga kapatid. Naririto ang pag-iisip ng Diyos. Sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yan ang totoo. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, alam mo yung isipan ni Kristo. Asan ang isipan ni Kristo? Heto. Kaya sabi ni Kristo sa John 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So itong salita ng Diyos, Espiritu, espiritual. Ang tumatanggap nito, yung ating Espiritu, yung ating isipan. Pag nabago ang isipan ng isang tao, tinatanggap niya salita ng Diyos. Ito, familiar sa kanya to. Naintindihan mo to. Kaya nasa iyo, nasa atin, ang pag-iisip ni Kristo. Amen po ba? So yun yung journey ng ating pananampalataya. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya pag nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo, hindi lamang yung pag-iisip sa lupang ito ang iniintindi mo. Ang iniintindi mo rin yung pag-iisip ni Kristo. Anong pag-iisip ni Kristo? Balik ulit tayo. 1 Timothy 2:3-4. Ito pag-iisip ng Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano yun?
na siya ang may ibig na ang lahat ng tao maligtas. Ito, meron tayong pulis. Yung mga, si Brother Michael, tama ba ako? Yung pag-iisip niya, may nagtalaga sa kanya para sa kaligtasan ng mga mamayam. Lalo na sa Pilipinas, ng mga Pilipino. Nasa isip niya yun. No? Pag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo pag-iisip ni Kristo, nasa isip mo rin, hindi lamang yung kaligtasan ng physical. Ang nasa isip mo, kaligtasan spiritual na nagbubunga at nagdudulot ng eternal life, buhay na walang hanggan. So, kung ang pag-iisip ng isang mananampalataya ay pag-iisip ni Kristo, ang mabuti at nakalulugod sa Diyos, nasa iyo rin. Ano yun? Siya ang may ibig ng lahat ng tao ay maligtas. Hindi ka magiging manggagawa ng Diyos. Pag ikaw ay lumalago, yung sinasabing unto the fullness of the stature of Christ, hanggang sa maabot natin ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang buong kapuspusan ni Kristo. Kasi yung kapuspusan, ito ang nagpahayag, yung Bible. Naunawaan ng isipan mo, hindi pwedeng mag-solo ka na lang, wala kang pakialam sa iba. Hindi, nasa iyo pag-iisip ni Kristo. Tama? Tama po ba? Kung nasa isang tao ang pag-iisip ni Kristo, kung ano ang puso ni Kristo, yun din ang puso niya. Hindi lamang nakapokus ang puso mo sa pamilya mo, hindi lamang nakapokus ang puso mo sa hanap buhay mo, sa negosyo mo. Hindi, dalawa ang pagkatao natin. Isang inward and isang outward man. Balanse ang buhay ng isang Kristiyano. Ang totoo, ang sabi ng Panginoon, pag inuna mo ang aking kaharian, which is spiritual, hindi na dito sa physical. Yung mga bagay na pangangailangan natin sa physical, sa outward, dahil nilikha din niya tayo sa physical, hindi niya tayo pababayaan. Shall be added unto you. Amen?